amigas! I'm back for today's video. Magluluto po tayo ng igado. So for 1 week na po yung budget namin. So inamoy ko po yung kanin kasi akala ko napanis na po. So magsaing po muna tayo bago magluto para pagkatapos magluto, may kanin na tayo. Ready for dinner na po tayo. So ayan, may kausap po pala ako yung mga ka-flatmates ko dito sa bahay. Indian po sila. So dito kasi sa kusina namin, common kitchen po yan. So lahat ng nandito sa flat, andito din po sila. Nag-prepare sa dinner nila. 9 PM na po yan. So sidantingan na po yung iba. Ayan, mag-prepare po tayo ng pulang bell pepper, tapos green na bell pepper. So, yung lemon po is gagamitin natin sa pag-marinate ng karning baboy tsaka atay. Dapat po lahat hinugasan natin para malinis kasi tayo-tayo lang din naman ang kakain. Ayan po, naghugas na yung mga ka-flatmate ko. Tapos nagsitinginan sila sa camera. Hiniwa ko na po yung onions, tapos ang kasunod niyan is garlic. Ayan, tinulungan na po niya ako para matapos na agad kasi medyo madami-dami pong proseso para maluto yung igado natin. So actually, nirequest niya po yan kasi nagre-craving po daw siya ng igado. So while nag-prepare po tayo, mag-storytelling po tayo sa buhay namin dito sa Dubai. Dito po, hindi nyo po kailangan na fluent kayo mag-English. Kasi dito, kahit hindi kayo marunong mag-English, yung mga tao dito, andito, sila yung mag-a-adjust sa'yo. Hindi katulad dyan sa Pinas na pag hindi tayo marunong or yung diction natin ay mali, pinagtatawanan tayo, binubuli tayo. Dito, pag may body language ka po, okay na po yan. Magkakaintindihan na po kayo. Konting turo-turo lang, konting galaw-galaw sa kamay, tapos sa bibig, tapos point-point ka lang sa kamay mo kung anong gusto nila, okay na po. Hindi po din kailangan na nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Pwedeng-pwede ka po dito. Pag nagsusumikap ka dito, pag hardworking ka, lahat pwede mong pagtrabahuan dito. Hindi katulad sa atin, kakabago mo palang nakagraduate ng college, kailangan na nila ng experience, kailangan na nilang ang daming requirements. Dito po, pag nakapasa ka lang ng interview, ay magsisend na po sila ng offer letter, tapos ayun, pinapasa ka na ng mga kung anong certificate na natapos mo, yung passport mo, tsaka hindi na po siguro kailangan yung birth certificate. Yun lang po, ang bilis lang po. Diyan sa atin, napakadaming requirements. Tapos yung sahod din, sakto lang pang araw-araw natin, pangbayad ng bills. Dito po kahit papano, kahit konti, may matitira ka din po sa sarili mo. So wag po din po puro padala. Minsan mag-iisip ka din for emergency money pag may kailangan ka, di ba? Hindi lahat ibubuhos ipapadala natin sa Pinas. Minsan po talaga walang-wala ka po, kapos na kapos ka po talaga. Kailangan mo talagang budgetin yung pera mo. Kailangan hindi ka magpapakawalan ng pera kasi walang ibang tao na tutulong sa'yo. Unting-unti lang po yung tao. Piling-pili lang po sinong makakapagtiwalaan mo. So hindi dito ang daming gagamitin ka lang. Pares lang din po sa Pinas tsaka dito. Magaling magmakaawa pero at the end of the day pag gusto mo ng tulong, walang-wala sila. Kaya kahit konti lang kaibigan mo dito sa Dubai, at least totoo sila. Hindi mo na kailangan madami, hindi mo na kailangan na kaibigan dito, kaibigan dyan, kaibigan riyan, or whatever. Hindi mo na po kailangan yan. Konting kaibigan, konting mapagtitiwalaan mo, okay na po. 2, 3, 4, okay na po yan. Hindi na po kailangan ng sobrang dami dito. Kasi at the end of the day, uuwi po tayo sa atin. Tapos chat-chat lang, hindi na kayo magkikita. Kung magkikita man, kailangan mo ng mag-travel kasi wala po tayong mga kapitbahay dito. Ay, meron pala akong kapitbahay dito. Shout out kay Kuya Dords, hindi po talaga ako magsasawang magpasalamat sa kanya. Kasi unang-una po, siya po talaga ang tumulong sa akin. Makaahon ako sa kahirapan nun kasi wala pa po akong trabaho. So, iilan lang po talaga, pinaulit-ulit ko na po dito, iilan lang po talaga yung mga taong mapagkakatiwalaan mo. Ang isipin mo na lang lagi, nakafocus ka sa family mo, tapos may mga tunay ka din pong kaibigan. Hindi man madami, at least totoo. Ito po talaga ang natutunan ko since na dumating po ako. Kasi mga tao ngayon, mabait lang pag may kailangan. Kokontak lang pag may kailangan. Pero pag walang kailangan, walang kumusta, walang ganyan. Magiging close kayo, pag malapit kayo, pag wala na din. Pero minsan, dapat maging broad-minded din po tayo kasi minsan busy din po sila. At saka ganyan ka din po sa kanila. Busy lang po. Pero it doesn't mean na wala na po talagang communicate. Hindi na po kayo kaibigan. Kaibigan pa rin. So, dapat maging open-minded ka sa lahat ng bagay dito. Hindi din pwedeng emotional ka lagi. Kasi ako dati, napaka-emotional ko. Kahit konting bagay, iiyak ko, nagpapanik na ako, nalulungkot na ako. Pero ngayon, unti-unti tayong nagkakaedad. Lalo din tayong nagiging matured sa buhay.
Tapos kung anong mga experience nyo, magpasalamat na lang tayo kasi pinagdaanan natin. Kung hindi tayo nakaranas ng ganyan, so hindi din tayo titibay. So pasalamat po ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko, and I'm very thankful kung anumang narating ko. Hindi ko po yan ikakahiya. So luto na po yung igado natin, magpa-final na po ako. Mas mabango na po, ang sarap-sarap na po niyan. Magpa-final taste lang po ako. So yan, malapit na po tayong kumain. Ayan po, for 1 week na po yan. So tara, kain tayo mga amigas. Salamat po!